Itong araw na ito ang pinakamaraming kayamanan na nahukay namin mga kalabs. Wow! Tapos ang laki-laki pa mga kalabs ng mga kayamanan na nahukay namin. Ang iba Wow! parang nagsanga-sanga na sa ilalim. Ang hirap-hirap na kunin. Yung pinutol na ni Papa isa-isa pero ang dami pa palang nakasabit sa baba. Yung kahit anong bungkal hindi makukuha kasi nga may parami pa palang sanga-sanga mga kalabs. At yan na nga, pinutol-putol ni Papang at yan ang laki-laki talaga. Pagkatapos niyang makuha yung isa, marami pa pala sila mga kalabs at alam nyo ba, para siyang isang malaking bahay. Habang naghuhukay kami, nagkwento si tatay, sabi niya dito niya lang pala daw makikita ang tunay na kayamanan. Kasi nga noon, ang mga tao pumupunta sa bukid para maghukay ng kayamanan. Pero nang bumaba sila, dito lang pala nila makikita sa patag ang totoong kayamanan. Bakit? Dahil kung magsipag ka raw, sabi ni tatay, pag mag-ani ka, yan daw ang totoong kayamanan. At tama naman ang sabi ni tatay kasi nga pag magtiyaga lang tayo mga kalabs sa pagsasaka, may kayamanan talaga tayong makukuha. Kaya lawan lang tayo mga kalabs. Yan na nga mga kalabs, grabe talagang kayamanan ito, ang hirap-hirap na kunin. Pero sipag at tiyaga lang kasi ganyan tayong mga magsasaka. Dahil kung talagang magsasaka tayo, mayroon talaga tayong concern sa ating paligid, lalo na sa ating mga gamit. Dahil sabi ko nga, pag ito ay hindi kinuha, masisira talaga ang mga gamit na gagamitin dito sa pagsasaka. Kaya kailangan talagang makuha itong lahat mga kalabs. Kaya lang ang problema namin kasi pumasok na ang tubig sa palayan. At yan na nga mga kalabs, malapit na naming makuha ang malaking kahoy at tinulungan ko sila. Ang lakas-lakas ko pala mga kalabs. Sabi nga ni tatay, ako ra daw ang ilang gihulat. Char! At yan na nga, pinutol na naman ni Papa yung nasa kabila. Kasi nga pagkatapos aming maputol yung isa, may nakadikit pa palang isa. So ang grabe talaga ang laki-laki niya mga kalabs. At dahil pinauna na namin si tatay na umuwi kasi nga ang init-init na mga kalabs kahit alas 8 pa ng umaga. At nakita rin namin na wala siyang dalang tubig kaya pinauwi na namin mga kalabs at pinauna na namin si tatay. Kasi sabi rin ni tatay, uwi na rin daw siya kasi nga hindi na niya kaya ang init ng sikat ng araw. Kaya yan, sa nakikita nyo mga kalabs, kami na lang ni Papang ang nagtutulungan. Sabi nga nila, pag magtutulungan, ang dali-dali lang talaga ng trabaho at totoo rin naman mga kalabs. At wala talagang mahirap na trabaho pag kayong mag-asawa ay magtulungan. At yan na nga mga kalabs, nag-relax muna si Papang at yan nagpatuloy na naman kaming naghukay. Kayamanan talaga ang tawag namin dito mga kalabs kasi nga pag makuha ito, hindi talaga masisira ang aming mga gamit. At yan na nga, medyo nahihirapan na si Papang kasi may tubig na sa ilalim ng lupa pero patuloy pa rin para makuha na niya ang buo na kahoy. At yan na naman mga kalabs, ang laki talaga ng kahoy, hindi kaya ni Papang na siya lang mag-isa so kailangan talaga natin siyang tulungan mga kalabs. At masaya rin kami na nagtutulungan kaming dalawa kasi nga madali lang ang trabaho na aming ginagawa. At yan na, binuhat na ni Papang para mailabas na sa ilalim ng lupa ang kahoy. Grabing kayamanan talaga ang nahukay namin ngayong araw na ito mga kalabs pero sulit naman kasi nga marami talaga ang nahukay namin. At patuloy pa rin namin niyang huhukayin hanggat hindi sila nauubos lahat mga kalabs. Ayan, ganyan sila kalaki mga kalabs, ang laki-laki talaga. At dahil medyo mainit na mga kalabs, nag-relax muna kami ni Papang. At dahil matalino tayo mga kalabs at ayoko rin magutuman si Papang, nagdala ako ng tinapay. Hindi ako nagdala ng agahan kasi nga ang plano talaga namin ay uuwi kami sa bahay. Pero dahil medyo gutom na, ayan kumain muna kami. So ganyan lang, ang saya-saya namin ni Papang kasi nagkwentahan rin kaming dalawa. At dahil medyo mainit na ang sikat ng araw, uwi na kami ni Papang mga kalabs para makapag-agahan. Kaya mga ka-farmers, laban lang tayo lagi and happy farming. Love lang tayo mga kalabs. God bless us all.